Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po para magkomentuhan po tayo dito po sa Tambayan Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At magumpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo. Ito po yung tinatawag pong pambansang asong ulol, di umano. At tinatawag din pong sundalong kanin umano, mga kababayan. Ay nagbintang na naman po. Ibinintang na naman po sa mga Duterte na ang mga Duterte daw po, pera daw po ng mga Duterte ang ginagamit po dito po sa mga soldiers at mga ex-marine. Ibang klase po itong tao na ito. Wala pong inilalabas na patotoo o sinasabing ebidensya. Hindi po katulad ng mga soldiers, kumpleto sa ebidensya, pati bahay niya. Alam ang bahay niya dahil nagdi-deliver sa bahay niya. Unbelievable. Pakinggan po natin at panuorin na talagang mahal na mahal po ng mainstream media itong tao na ito na hindi po Judas. Hindi Judas at hindi taksil ng bayan, mga kababayan. Pakinggan po natin ang tinatawag na hindi Judas. Milyong-milyong pondo ang inilabas umano ng kampo ng mga Duterte para mabayaran ang 18 nagpakilalang Marines ayon kay dating Senator Sonny Trillanes. Sinasabing target nitong pagsabaying guluhin ang investigasyon ng International Criminal Court, paggulong ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at destabilization sa gobyerno. Yan ang exclusive na umarangkadang balita ni JM Pineda. Full support si dating AFP Chief of Staff General Hermogenes Esperon sa paglutang ng 18 mga dati umanong Marines at bodyguard ni Saldico. Giit nito na dapat imbestigahan ang mga paratang nila. Pero ang pagpanig na yan ni Esperon, kaduda-duda para kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Isa rin daw itong patunay na pakawala sila ng mga Duterte. Lumalabas lang dito na ang nasa likod talaga nitong mga 18 ex-soldiers na to ay yung kampo nila Duterte. Yun ang implikasyon lang nun. Kasi in terms of value ng he wanted na magkaroon ng stamp of credibility itong 18 na to. Pero ang problema is yung sinabi nila talagang butas-butas, nagkabuhol-buhol at sila mismo urong-sulong, nag-retract. Yun ang pinaka-problema niyan. Naniniwala rin ang dating senador na may kasama doon na babawi ng mga testimonya nila. Eventually, ganito mangyayari dyan. Several weeks down the road, meron babaliktad dyan at aaminin niya yung lahat. Kung ano yung mga nangyari behind the scenes, magkano binayad, sino ang nagdikta sa kanila na sabihin ko anuman na mga istorya. Kaya, doon din pupunta yan. Dapat rin daw, linawin ng mga dating sundalo kung direkta ba silang nagtrabaho kay dating Congressman Zaldico. Yung tinatawag na placement, kailangan nandoon ka sa isang posisyon na makita mo o magawa mo yung sinasabi mo. Ang karamihan doon, apparently, kung nagtrabaho man sila kay Zaldico, nagbantay doon sa anak, nagbantay sa asawa. So, wala silang placement to say na yung sinasabi nila na nakita nila o ginawa nila. Sabi pa ni Trillanes, milyon-milyon ang mga perang inilabas ng mga Duterte para sa pagpapalutang ng 18 ex-soldiers. Kasama na ang abogado nito na si Attorney Levito Baligod. Hindi lang kasi tungkol sa pagdungis sa investigasyon ng ICC at impeachment ni Bibi Sara Duterte ang target nila dahil isa rin itong hakbang para sa destabilisasyon sa pamahalaan. Hindi yan sila mawawalan ng mga pagkilos para una, mapatalsik si President Marcos. Kasi pag napatalsik si President Marcos, mababalik sila sa pwesto, mahabol nila yung mga kalaban nila, mapoproteksyon nila yung sarili nila, at makakapangkurakot sila ulit. Inihahanda ng kampo ni Trillanes ang ilan pang isasampa nilang kaso laban sa 18 ex-Marines at kay Baligod. Susubukan naman ng PRT. Nakita niyo pa mga tambay? Sino po ba, mga kababayan, ang magnanakaw? Ang mga Duterte po ba? At sino po ba ang Judas at taksil sa bayan? Katulad po nito, paano paniniwalaan itong tao na ito? Saan po ba naglilingkod itong tao na ito? Sa Pilipino po ba naglilingkod ito? Mga kabayan, nakita nyo po, naglilingkod siya sa Banyaga, sa ICC.
mga kababayan. Nasa ICC po ang kanyang pagkatao. Dating sundalo pa yan, pero sa ICC po naglilingkod. Ang hudas na yan. Hindi po ba? At ano pa? At mismo siya inamin niya. Kaya po itong tao na ito, kahit nga po mayor hindi nanalo eh. Wala na pong kredibilidad ang tao na ito. Kaya nga lang po, gamit na gamit po kasi ito. Dahil ayon po sa mga ex-marine, bayad at ginagamit po sa ICC. Mga kababayan. Ito po, inamin naman niya eh. Matagal na siya nakipag-ugnayan sa ICC. Si Presidente, anong sinabi niya? Parang At hindi ko ikinaila na since 2017 nakikipag-ugnayan ako sa ICC, pagkalap ng ebidensya, testigo, at lahat ng kailangan gawin para palakasin yung kaso laban kay Duterte. Yun po yun. Nililihis nila yung issue rito eh. Si Duterte kaya siya nasa dahig dahil inabuso niya yung kanyang kapangyarihan. Hinalal siya bilang presidente ng Pilipinas para pangalagaan ang bawat Pilipino. Pero anong ginawa niya? Pinagpapatay niya yung mga kababayan natin. At ito, pinagmamalaki nila yan ha. Walang pwedeng tumanggi na hindi nangyari yan. At bukod pa riyan, natuklasan natin na yung palang ginagawa niyang pagpatay, pangtakip lang dun sa talagang pakay nila, which is to monopolize yung illegal drug trade kasi meron siyang sariling drug lord na kapartner, si Michael Yang. So pinagpapatay lang nila yung mga kompetensya nila tapos sila na nag-import ng mga droga dito sa ating bansa. Ganun lang yun. So yung mga, at hindi ko... Grabe, no? Grabe po siya. Puro po salita, puro bintang. Walang ebidensya. Pero pinapatulan po ng mainstream media. Dahil nga po ayon po sa ating mga Marines, pati po kasi mainstream media, bayad. May delivery ng maleta. Hindi po ba? Pati po ang mga trolls. Troll farm. Meron po isang building, 3 hanggang 3 palapag sa Makati. Nakita nyo po? Paano pagkakatiwala ng tao na ito? Mga kababayan, nagtatrabaho po sa ICC. Sa ICC. Pero nagsasampa ng kaso, mga kababayan, nagsasampa ng kaso raw, isasampa ng kaso sa Pilipinas. Pero wala po siyang tiwala sa Pilipinas. Di po ba? Binastos na po niya ang ating soberenya. Binaboy niya ang ating judicial. Meron tayong korte. Pero sa ICC siya nagtatrabaho. Hindi po ba? Ibang klase itong tao na ito. Ano po mapapala mo sa tao na ito? Puro bintang. Ngayon, ikinakabit naman po sa mga Duterte na milyon-milyon pera o milyon-milyon piso raw po ang inilabas para daw po ipondo dito sa mga soldiers o ex-marine, mga kababayan. Ibang klase. Kung ano pumasok sa utak niya, kailangan paniwalaan na ng media. Wala na pong background. Hindi na po inaalam. Wala na. Basta lumabas sa bibig ni Tonyo, yun na, mga kababayan. Papatulan na. Wala nang background check. Ibang klase. Ang mga Marine, nung sila'y nagsalita, napakaraming bit na ebidensya. Lahat sila, nung pangalanan may ebidensya. May mga larawan. May mga address kung saan nila dinideliver ang pera. Maleta. Envelope, bag, at kung saan man pwedeng ilagay ang pera para i-deliver sa kanila. Di po ba? Kumpleto. Bahay, townhouse, sa kongreso, sa parking lot. Hindi po ba? Sa sasakyan. Kumpleto may mga larawan. Pati address kung saan nila dinadala. At isa na ito si Tonyo. Nakapag-deliver sa kanyang residential, isa sa bahay niya sa Antipolo, at dito rin sa pagpupulong nila gamit ang ICC. Hindi po ba $2 million? At meron po diyang ebidensyang hawak ang mga Marines. Pero hindi po yan tinututukan ng media. Mas tinututukan po ng media
yung mga salita ni Tonyo. Yung salita po ng Judas at taksil ng bayan, di umano. Pambansang Judas, di umano. Nakita nyo po yung sindikato. Sindikato po magkakasabwat. Puro Duterte. Itinutugma lahat kay Duterte, pati po pulburon. Pulburon kay Duterte. Tapos daw, napakarami raw pinapatay ni Duterte. Bakit buhay ka pa? Kung pinapatay ni Duterte ang mga salot na katulad mo, taksil sa bayan, di umano, bakit buhay ka pa? Kung masamang tao si Duterte. Sige nga. Katulad mo, ang dami mo sasagutin sa bayan. Sasagutin mo rin pag naging presidente si BP. Kailangan mo rin sagutin yung how many times ka nagpunta sa China noong panahon ni Pinoy. At nawala ang isang teritoryo natin, ang ating isang isla. Hindi po ba? At sasagutin mo rin ang ICC. Bakit? Tumanggap ka ng $2 milyon para sa ICC. Hindi ba napakarami mo sasagutin? Hindi ang mga Duterte. Kung ang Duterte ay masamang tao at mamamatay tao na sinasabi mo, di sana lahat ng kalaban, politikal, naninira sa kanila ay matagal ng todas. At isa ka na ron, kasama si Dilima. Matagal na sana kayong todas kung masamang tao si Duterte. Real talk. Hindi po ba? Yan po mga kababayan. At wala naman po tayong maaasahan sa mga taong Judas at sakim sa kapangyarihan at timawa sa pera. Wala po tayong mapapala sa mga demonyong yan. At wala naman pong lalabas sa bibig niyan na katotohanan. Puro kasinungalingan, di umano. Maraming salamat po mga tambay at syempre po patuloy po tayo magdasal at manalangin para po sa pag-iingat po. Syempre po ng ating buong sambayanan, ng pamilya Duterte at ang ating mga soldiers at ex-marine na tayo pong lahat ay maingatan. Ang ating Vice President at ang dating Pangulo ay madugtungan pa po ang buhay at kalakasan. Maraming salamat po sa inyo po mga dasal, mga kababayan. At syempre po, thank you po sa gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga patuloy na nagsusubscribe at sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, and share. Mabuhay po kayo. At shoutout po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, kay Mila Yi, Eric Hersho ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, Kingston ng Hong Kong, Gay at Siena, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, si Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo at ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At God bless po sa inyo lahat mga tambay. Paalam. Bye-bye.